Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Eto nga po, nung kinabukasan, nung nasa tuwaw nga po kami. Paggising nga po namin ng umaga, eto at nagkakape po muna kami. At dito na rin po pala kami sa labas nagkape. Presko po kasi dito. Nagpapatimpla na nga din po ako dyan kay mama ng kape ko. Kahit puyat nga po kami ng gabi niyan, ay maaga pa rin po kaming gumising. Maliwanag na po kasi talaga sa loob ng bahay nila tita pagdating nga po ng umaga habang natutulog ka pa po. Kaya mapapabangon ka po talaga ng maaga. Habang nagkakape nga po ako ay tinitrintas nga po ni ate yung buhok ko. At pinag-uusapan na nga din po nila dyan na magsiswimming daw po kami. Kaya medyo na-excite nga po ako mga kalabs. Habang nagkakape po pala kami dyan, sila tita at ate Rika ay nililinis na nga din po nila eto pong portable swimming pool. Dito po kasi kami magsuswimming. Hindi nga po problema ang tubig mga kalabs kahit gaano pa nga po kadami dahil libre lang naman po dito ang tubig. Pampol po kasi yung pinagkukuhaan nila ng tubig dito. At kahit isang pompa mo pa nga lang po ay napakadami na nga pong tubig ang lumalabas. Kaya kahit saglit nga lang po nag-iigib si ate Rika dyan ay napupuno na nga po kaagad yung baldi ng tubig. Ine-enjoy pa nga po ni ate Rika dyan ang pag-iigib para daw po lumiit yung braso niya. Ang tanong ay lilit pa po ba mga kalabs? Joke lang po yun ate Rika ha? Na rin po pala ay magbubuhat ng baldi dahil malapit lang naman po yung pinaglagyan nila ng swimming pool. Inutusan din po pala ni nanay si tito na bungkalin nga po eto pong malaking gabi sa likod ng bahay nila tita. Ag-iisa lang po pala ito mga kalabs. At tignan niya naman, napakarami niya nga pong laman. Yung iba nga maliliit pero pwede na po yan. Masarap nga po itong ipansahog sa sinigang. Pinabungkal na rin po pala ni nanay kay tito dahil hindi naman daw po kinukuha nila tita. Katapos nga pong bungkalin ni tito yung nasa likod ay dito naman po siya sa harap. At napakadami niya nga din pong nabungkal dito na gabi. Tignan niyo naman po mga kalabs yung kadami po nito oh. Ibang klaseng gabi nga po ito dahil bilog nga po ito. At dahil pagod na nga din po si ate sa pag-iigib, ay syempre tinulungan na rin po namin siya. Medyo nahihirapan pa nga po ako nitong gumamit ng pampuel nila. Hindi ko lang po kasi makuha yung technique nila sa paggamit po nito. At nung medyo pwede na nga din po yung kadami ng tubig na inigib namin, sabi nga po ni mama ay pwede na nga daw po muna kaming magbanlaw dito po sa pampuel. Kailangan nga daw po kasi muna naming magbanlaw para daw po malinis daw po kami kapag maliligo na daw po kami sa pool. At syempre, para malinis po yung mga paa namin. Mga bandang 9 o'clock na rin po pala dyan ng umaga mga kalabs. Sobrang aga nga po kaming naligo, pero okay lang po dahil sobrang init na rin naman po ng araw. Pagkatapos nga po naming magbanlaw, eto at pumunta na rin po kami dito sa pool. Bali nung isang araw po pala ay nauna nga pong maligo, eto pong mga pinsan ko dito. At ako naman ay bago nga lang po. Kaya parang na-excite nga po ako. Lalo na matagal-tagal na nga din po kaming walang swimming. Bali sinama ko rin po pala itong swimsuit ko mga kalabs. Nagsabi na rin po kasi sila tita na may ganito nga daw po sila. Kaya syempre nagbaon na nga din po ako ng damit ko. Si ate Rika nga ay gustong-gusto niya nga din daw po sanang maligo. Kaso lang nakalimutan niya naman daw po kasing dalhin yung pambihis niya. Ayan nga at habang naliligo po kami ay nagdadagdag na nga din po si ate ng tubig. Bigay pa nga po sa amin ni tita ito pong salbabida oh. Hindi nga po muna nakasabay sa amin yung mga pinsan po naming lalaki. Syempre mga kalabs, masikip na rin po kasi kapag sabay-sabay nga po kami. Tignan niyo naman po ako mga kalabs oh, at feeling ko nga po ay nasa totoong swimming pool nga po talaga ako. At habang nagsiswimming po pala kami dito ay gumagawa na nga din po sila mama ng bilo-bilo. Nag-request nga din daw po kasi si tito, nagawa nga daw po sila ng ganito. Si tita naman ay siya na nga din po yung naghanda ng ibang mga sahog ng bilo-bilo. Bali maaga po pala silang umalis para nga po mamalengke ng mga kakailanganin para po panggawa ng bilo-bilo. At nung medyo nakaramdam nga po ako ng gutom ay umahon nga po muna ako at nagpalaman nga po ko kay nanay ng tinapay.
Nakakagutom nga din po kasi mga kalabs, lalo na tinapay at kape nga lang po yung kinain namin. Peanut butter po pala yung palaman po nitong tinapay. Kaya siguradong mabubusog po talaga ako. Pumunta pa nga po ako dito sa may init mga kalabs dahil parang medyo nilalamig nga din po ako. Eto nga mga kalabs at malapit na nga din pong maluto, eto pong ginataang bilo-bilo ni mama. At naglagay nga lang po siya ng konting pampalapot. Tapos pakukuluan niya nga lang po ito ng saglit, tapos luto na nga po ito. Nakakatakam nga po mga kalabs at masarap nga din po itong meriendahin lalo na po kapag pagod. Pagkatapos ko po palang nagmerienda ay bumalik nga po ulit kami dito sa pool. Ayan nga at sumabay na nga din po sa amin yung dalawa po naming pinsan na lalaki. At nung magtatanghalian na nga po ay tinawag na nga din po kami para po kumain muna. May natira pa nga po kaming chicken curry na inulam po namin kagabi. Kaya eto pa rin po yung inulam namin ng tanghali. Nagprito rin po pala si Tito ng isda. Pagkakuha ko nga po ng pagkain ko ay pumwesto na nga din po ako dito sa upuan para nga po makakain na. Pagdating po pala ng hapon ay nilinis na nga din po ni Papa yung motor niya dito. Dito niya na nga lang daw po nilinis dahil unlimited naman daw po yung tubig. Niloloko pa nga po siya dyan ni Mama dahil maglilinis na naman daw po siya ng motor baka bigla na naman daw pong umulan. Pero sa totoo lang ay bigla nga pong kumilimlim dyan mga kalabs. Bago po pala kami umuwi ay kumuha po muna kami ni Mama ng kamyas. Iuuwi po kasi namin to mga kalabs. Nakaligo at nakabihis na rin po pala ako dyan. Dito nga po sa baba ay wala nga pong masyadong bunga. Pero sa taas niya nga po ay napakaraming bunga. Kaya yung nakapark nga po na kulong-kulong dito ay dun nga po umakyat si Mama. Para nga po mapitas niya yung mga nasa taas. Medyo maliliit pa po kasi yung iba na nandito po sa babae. Hindi nga po tulad nung nakaraang pumitas po ko dito. Napakadami nga pong bunga. Bababad po pala ito ni Mama sa asin. At kung sakaling magpaksiw nga daw po kami, ay eto nga daw po yung isasahog niya. Ayan nga at pagkakuha po namin ni Mama ay bumalik na nga din po kami sa bahay nila tita. Konti na nga lang po sana para nga po mapuno ito. Maya-maya ay nakapagbihis na nga din po ako at nagpaalam na nga din po ako kay tita dahil kailangan na nga din po naming umuwi. Kung kami nga lang po ni Mama, kung pwede ay wag nga po muna kaming umuwi. Maganda po kasing mag-stay dito Sila nanay nga ay kinabukasan pa nga po sila niyan uuwi. Ayan nga at pinaandar na nga din po ni Papa yung motor. Dito na nga din po namin siya sa kalsada inabangan. Yun lang po mga kalabs. God bless to all. Bye-bye po.